3 taon na ang nakalipas, isang trahedya ang naganap. Isang malaking bahagi ng kometa ang bumagsak, at direktang tumama sa bayan ng Itumori. Winasak nito ang malaking bahagi ng bayan, at mahigit 500 na katao ang namatay. Nagising si Mitsuha, pero hindi talaga siya at ito ay si Taki na nagtataka kung bakit nasa katawan siya ng isang babae. Nagtataka siya sa kanyang katawan kung bakit mayroon siyang dibdib na katulad ng sa isang babae at iniisip niya sa mga sandaling ito na ito ay isang panaginip lamang. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Yatsuha, ay pumasok sa kanyang silid at muli siyang napansin na kakaiba, dahil tuwing umaga ay lagi nitong hinahawakan ang kanyang dibdib. Dito ay lalo siyang nagulat dahil pagtingin niya sa salamin ay nasa katawan nga talaga siya ng isang babae. Kinabukasan, pagbaba niya ay tinignan siya ng kanyang lola at sinabi na mabuti naman at bumalik na siya sa normal ngayon. Nagtaka siya at tinanong ito kung ano ang ibig nitong sabihin. Sinabi ng kanyang kapatid na para daw siyang isang baliw kahapon. Hindi niya talaga maintindihan ang sinasabi ng mga ito kaya binuksan na lamang nito ang kanilang TV. Dito ay ibinabalita ang nalalapit na pagdaan ng isang kometa na minsan lamang daw makita sa loob ng ilang libong taon, at sinabing sa buwan daw ng Oktubre ang malamang na pagdaan nito. Habang naglalakad sila kasama ang mga kaibigan nito ay sinabi sa kanya na kakaiba daw talaga ang mga ikinikilos nito kahapon. Muli na naman siyang nagtaka at talagang hindi niya maunawaan kung ano ang mga sinasabi ng mga ito. Sa kanilang classroom dito ay tinawag siya ng kanyang guro. Siya ay tumayo at ang guro nito ay natuwa, at sinabi nito na mabuti naman at naaalala na niya ngayon ang kanyang pangalan. Nagtawanan ang kanyang mga classmate habang siya naman ay nagtakang muli. Dito ay nakita niya sa kanyang notebook ang mga salitang sino ka, at muli na naman siyang nagtaka kung sino ang nagsulat nito sa kanyang notebook. Dito ay tinanong siya ni Sayaka kung wala daw ba talaga siya maalaala sa mga pinaggagawa nito kahapon. Tumugon lamang siya na hindi daw talaga niya maalala, at tinanong kung ano ba daw ang mga ginawa niya. Sinabi nito na ang itsura daw nito ay kakaiba at ang mga kilos nito ay parang lalaki. Sinabi ni Katsuhiko na baka daw siya ay nakakaranas ng multiverse o afterlife na nawawala at bumabalik pagkalipas ng ilang araw. Dito ay sinabi ni Mitsuha na gusto na talaga niyang makagraduate ng high school para makaalis na siya sa bayan na ito dahil gusto daw niya na makapunta ng Tokyo. Dito ay ipinakita sina Mitsuha, Yatsuha at kanilang lola na gumagawa ng sining ng kumahimo, o paggawa ng isang tirintas, habang ipinaliwanag sa kanila ang kahalagahan ng tradisyon na ito sa kanilang pamilya. Dito ay ipinakita na nakipagpulong ang alkalde sa ama ni Katsuhiko na bahagi ng lokal na unyon sa konstruksyon. Upang makuha ang suporta ng kanyang mga tauhan para sa paparating na halalan, at ang tumatakbong alkalde na ito ay ang ama ni Mitsuha. Isinagawa ni Mitsuha at Yotsuha ang ritual para sa kanilang dambana na may kasamang ritual na pagsasayaw at paglikha ng Kuchi Kamizake. Isang kapakanan kung saan ang isang tao ay ngumunguya ng kanin upang maging isang paste at ibalik sa isang mangkok at ito ay nagpapahintulot na mag-ferment sa alkohol. Ang ilan sa mga kaklase ni Mitsuha ay nakita ang ritual na ito, at sinabi ng mga ito na ang awkward daw ng kanyang mga ginagawa. Habang naglalakad sila pauwi, sinabi ni Yotsuha sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, na huwag na lamang pansinin ang mga sinabi ng mga ito. Sa sobrang inis niya ay idinaan na lamang niya sa pagsigaw ang kanyang sama ng loob. Sinabi nito na naiinis daw siya sa ganitong klase ng buhay, at sana daw sa susunod na buhay niya ay maging isang lalaki na lamang siya, na nakatira sa Tokyo malayo sa lugar na ito, sabi pa niya. Kinabukasan ay nag-alarm ang kanyang cellphone at si Mitsuha ay nagising, ngunit hindi bilang kanyang sarili. Siya ay nasa katawan ng isang lalaki at nagtataka siya sa kanyang paligid. Akala niya na siya ay nananaginip lamang, at nang hinawakan niya ang kanyang ibabang bahagi, siya ay nagulat. Pagtingin niya sa salamin at nang nakita ang kanyang sarili, siya ay hindi makapaniwala. Dito ay tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya na tumatawag si Tsukasa at sinabi na bilisan daw niya dahil malilate na siya. Dito ay namangha siya sa kanyang mga nakita. Mga gusaling malalaki na dati ay pangarap niya na makita at sinabi niya sa kanyang sarili na ang ganda daw pala talaga sa Tokyo. Sa kanilang paaralan ay na-late siya at eksaktong break time nang siya ay dumating.
Dito ay dumating si Tsukasa at siya ay inakbayan tsaka naglakad patungo sa rooftop. Tinanong sila nito kung bakit siya na late, sinagot niya ito na dahil daw siya ay naligaw. Ang dalawa ay nagtaka at tinanong siya kung ayos lang daw ba siya at parang wala siya sa kanyang sarili. Tinanong sila nito kung kumain ba daw ba ito at baka nalipasan na daw siya ng gutom. Pagtingin niya ay wala pala siyang nadala na baon niya kaya binigyan na lamang siya ng mga ito. Niyaya din sila ng mga ito kung gusto daw ba niya sumama sa cafeteria, at sumagot na lang siya ng oo. Tutal ay panaginip lang naman daw ito kaya nilubos na niya sabi niya sa kanyang sarili. Dito ay may tumawag sa kanya na katrabaho niya. Sinabi niya sa mga kasama nito na may trabaho pa daw pala siya at kailangan na daw niya umalis. Pero bago siya umalis ay nahihiya siya na tinanong sa mga ito kung saan nga daw ba siya nagtatrabaho, at ang dalawa ay nagtaka. Sa kanyang trabaho ay hindi niya malaman ang kanyang gagawin at sinabi niya sa kanyang sarili kung hanggang kailan daw ba matatapos itong panaginip niyang ito. Tinawag siya ng isang customer at sinabi na bakit daw may toothpick ang kanilang pagkain. Dito ay nilapitan siya ni Miss Ukudera at siya ang nakipag-usap sa mga ito. Sinabihan siya ng kanyang kasama kung ano daw ba ang nangyayari sa kanya at para daw wala siya sa kanyang sarili. Napansin niya na ang palda nito ay napunit gawa ng mga lalaking nag-amok kanina. Niyaya niya si Miss Ukadere sa isang silid at tinahi niya ang palda nito. Dito ay natuwa siya at sinabihan si Taki na may pagka-feminine side din daw pala ito. Tinignan niya dito ang cellphone nito at inisip nito na siguro ay may gusto siya kay Miss Ukadera. Bago siya makatulog ay naalala niya ang mensahe sa kanyang notebook kaya naisip niya na isulat ang kanyang pangalan sa palad nito. Kinabukasan, pagkagising ni Taki ay nakita niya sa kanyang palad ang pangalang Mitsuha. Pagkatingin din niya sa kanyang cellphone ay nagulat siya dahil may mensahe ng kung sino at isinulat ang mga nangyari kahapon. Sa paaralan ay nagpaalam siya sa kanyang mga kaibigan na siya ay papasok na sa kanyang trabaho. Sinabihan siya ng mga ito kung alam na daw ba niya ang daan papunta sa kanyang trabaho, at siya naman ay nagtaka. Pagpasok ni Taki sa kanyang trabaho ay hinarang siya ng kanyang mga kasama. Sinabi sa kanya kung ano daw ba ang ginawa nito sa loob ng isang silid kasama si Miss Ukudera. Nagtaka siya at hindi niya alam kung ano ang isasagot dahil wala siyang maalala. Pumasok si Miss Ukudera at binati silang lahat, sabay tingin kay Taki at binati ito ng personal tapos ay kumindat. Nagising si Mitsuha na nasa kanyang tunay na sarili at nakita niya sa kanyang mga kamay na may mga nakasulat. Pumasok ang kanyang kapatid, at sinabi na himala at hindi daw niya hinahawakan ang kanyang dibdib ngayon, at sinabi na sila ay kakain na daw. Dito ay napaisip at naguguluhan siya sa mga nangyayari sa kanyang buhay. Pagpasok niya sa kanyang classroom ay nagulat siya kung bakit nakatingin sa kanya ang lahat ng kanyang classmate. Tinanong niya si Sayaka kung ano daw ba ang nangyari at lahat sila ay nakatingin sa kanya. Dito ay sinabi sa kanya at ipinaliwanag ang mga nangyari kahapon. Sinabi nito na habang sila daw ay may ginagawa kahapon ay pinag-uusapan daw ng kanilang mga classmate ang tungkol sa kanyang ama na tumatakbo bilang alkalde. Sinabi ng mga ito na ang plataporma nito ay siguradong may mga kickback na naman. Tinanong niya si Sayaka kung siya daw ba ang pinag-uusapan ng mga ito, at sumagot si Sayaka ng oo siya nga. Dito ay sinipa niya ang lamesa na kanyang ginagamit para ipakita sa mga ito na hindi siya natatakot sa mga ito, at ang mga ito ay nagulat. Dito ay sinabi niya sa mga ito kung talaga daw ba na nagagawa niya ang mga bagay na katulad ng mga ganon. Nagmadali siyang umuwi ng kanilang bahay, habang ang isip niya ay naguguluhan sa nangyayari. Pagtingin niya sa kanyang notebook ay nagulat siya ng husto sa mga nabasa niya na nakasulat dito. Sa kabilang banda si Taki sa parehong sitwasyon ay gulong-gulo din sa mga nangyayari. Sinabi nilang dalawa na sila ay hindi nananaginip lamang sa mga pangyayari na iyon. Kapag dumadating ang sandali na iyon ang lahat ay totoo at dito nila napag-isip na kapag nangyayari iyon, sa tuwing sa kanilang paggising, sila ay nagkakapalit ng katawan sa totoong buhay. Dito ay unti-unti na nila nare-realize ang mga bagay sa tuwing mangyayari ang kanilang pagpapalit. Sinabi ni Mitsuha na itong si Saki daw ay high school boy na nag-aaral sa Tokyo.
2 hanggang 3 araw daw sila kung magpalit ng katawan at nagtitrigger lamang daw ito tuwing sila ay matutulog, sabi ni Taki. Kung papaano daw ito nangyayari, at kung ano daw ang maaring dahilan ay hindi nila parehong alam. Sa tuwing gigising daw sila sa panibagong araw ay pareho nilang hindi maalaala ang mga naganap sa kanilang tunay na katawan kahapon. Ang nakakapagpatunay lamang daw ng mga ito ay yung mga taong nasa paligid nila. Dito ay naisipan nilang gumawa ng mga rules na sa tuwing sila ay magpapalit, dapat nilang sundin ang batas ng mga dapat at hindi dapat gawin sa tuwing sila ay magpapalit. Sinabi ni Mitsuha na bawal daw hawakan ang maseselang bahagi ng kanyang katawan at bawal daw maligo para hindi nito makita ang katawan niya. Gayon din si Taki, sinabi nito na kahit ang kanya ay bawal din hawakan o tignan man lang. Huwag daw sayangin ang kanyang pera na pinaghirapan, dagdag pa ni Taki. Kailangan daw nila gumawa ng daily report tungkol sa mga nangyari para alam nila ang gagawin kung sakali na sila ay tanungin ng kung sino man. Pero tulad ng inaasahan hindi lahat ng rules nila ay nasusunod, lalo na ang rule number 1. At kahit sa ibang rules na kanilang ginawa ay kanilang nakakalimutan. May mga araw talaga na hindi nila masunod ang mga ito dahil kung minsan ay na-enjoy na din nila ang kanilang mga ginagawa. Sa paaralan ay nagagawa ni Mitsuha ang mga bagay na tanging lalaki lamang ang nakakagawa. Si Taki naman ay mas madalas ang paggastos lalo na pagdating sa pagkain, at sinabi nito na wag siya magreklamo dahil sa tiyan naman daw niya ito napupunta. Nagiging famous na si Mitsuha sa kanilang school, dahil kahit babae man o lalaki ay nagkakagusto na sa kanya. Sa kabilang banda, si Miss Ukudera ay unti-unti nang nagugustuhan ang personalidad niya, at mas madalas na silang nagkakausap at nagkakasabay. Dito ay sinabi nilang pareho na huwag papakialaman ang kanilang personal na pakikitungo, dahil ayaw pa daw nila na magkaroon ng karelasyon. Kinabukasan paggising ni Taki bilang Mitsuha, sinabi nito na kailangan daw na sundin na talaga niya ang rules. Pagbukas ng pinto ng kanyang kapatid ay nakita na naman nito na hinahawakan ang kanyang dibdib at sinabi na sila daw ay kakain na. Sa TV ay ipinapakita ang isang makasaysayang pagdaan ng kometa sa mundo, at ito daw ay inaabangan ng lahat. Dito ay isinama sila ng kanilang lola patungo sa isang shrine, na kung saan kailangan daw nila dalhin at ialay ang saki na kanilang ginawa. Dito ay nakwento ng kanilang lola ang tungkol sa wasabi, ito daw ay nangangahulugan ng pagkakaisa sabi nito. Ito ay nagsisimbolo ng walang hanggang bigkis na nagdudugtong sa mga tao, sa Diyos at sa importanteng tao para sa iyo. Namangha siya dito nang makadating na sila sa shrine na sinasabi ng kanilang lola. Iniabot sa kanya ang saki, at sinabi nito na ang pag-aalay daw na ito ay bahagi ng kanyang pagkatao at ang saki daw na ito, ay ang nagsisilbing kanyang kalahating pagkatao. Sa tagpo na ito habang nakatingin siya sa ganda ng tanawin ng buong nayon, sinabi ng kanyang kapatid na nakikita na daw niya mula dito ang kometa. Napaisip siya saglit tungkol dito at napansin ito ng kanyang lola. Tinanong siya nito at sinabi na Mitsuha, ikaw ba ay nananaginip ngayon, at siya ay nagulat sa sinabing ito ng kanyang lola. Pagkatapos ay nagising si Taki sa kanyang katawan, at siya ay nagtataka kung bakit sa kanyang paggising siya ay umiiyak. Tumunog ang kanyang cellphone at nakita niya na nag-message si Miss Ukudera. Tinignan niya ang kanyang reminder at nakita niya na nag-set up pala si Mitsuha ng date nila ni Miss Ukudera. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar at inakala niya na siya ay na-late na, ngunit nagulat siya na makita ito sa kanyang likuran. Dito ay ipinakita si Mitsuha na bagong gising, at sinabi nito na ngayon daw ang araw ng date nila, na siya ang nag-set up para kay Taki at Miss Ukudera. Habang siya ay nag-aayos ng kanyang sarili, at sa di malamang dahilan ay napaiyak siya, na kahit siya mismo ay hindi niya maunawaan kung bakit. Nag-umpisa silang mag-date at dito ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. May mga instruction si Mitsuha na ginawa, kung ano ang mga dapat niyang gawin. Ang problema ay hindi siya sanay sa mga ganitong eksena at ito ay napansin naman ni Miss Ukudera. Dito ay napahinto siya sa mga larawan at para bang pamilyar sa kanya ito. Nilapitan siya nito at sinabi sa kanya, na parang hindi daw siya si Taki na nakasama niya noong mga nagdaang araw. Dito ay tinanong siya nito kung gusto pa rin daw ba niya ito. Hindi niya agad ito nasagot at sinabi nito, na siguro ay meron na itong ibang gusto kaya hindi agad makasagot, tsaka nagpaalam na ito daw ay uuwi na.
Dito ay nakipagkita ang kanyang mga kaibigan para sabay nilang makita ang pagdaan ng kometa. Nagulat sila nang makita si Mitsuha na maiksi na ang buhok. Habang naglalakad ay nag-uusap sila kung bakit bigla ay nagpagupit ito. Sinabi ni Katsuhiko na baka daw ito ay sinaktan ng isang lalaki kaya ganun ang nangyari. Dito ay tinawag sila ni Mitsuha dahil ang kometa ay nagsimula ng dumaan. Habang ito ay papalayo may isang bahagi nito ang humiwalay dito. Tinitigan niya ito hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak. Dito ay nagbaka sakali at sinusubukan niya na tawagan ang numero ni Mitsuha na inilagay nito, bago ang kanilang date ni Miss Okudera. Hindi niya ito matawagan at sinabi na lang niya na saka na lang niya sasabihin na palpak ang date na nangyari sa kanila. Ngunit lumipas ang mga araw at linggo ay hindi na sila ulit nagkapalit ng katawan, at ito ay labis niyang ikinabahala. Dito ay iginuguhit niya ang mga alaala sa lugar kung saan nakatira si Mitsuha. Unti-unti ay nararamdaman na niya na parang may kulang at ito ay hinahanap-hanap niya, sabi niya sa kanyang sarili. Hindi niya magawang makapag-focus ng maayos sa kanyang pag-aaral, sa kanyang trabaho at sa pang-araw-araw na gawain. Dito ay nagpasya siya na hanapin ang lugar kung saan ito nakatira, at kahit na wala siyang ideya kung saan at kung papaano ito uumpisahan. Dito ay nakita niya si Miss Okudera at Tsukasa sa estasyon ng tren, at tinanong niya ang mga ito kung ano ang kanilang ginagawa dito. Sinabi ng mga ito, na dahil nga noong mga nakaraang araw daw ay kakaiba ang mga kinikilos nito kaya sila daw ay nag-alala para sa kanya. Andito daw sila para damayan siya sa kung ano man daw ang kanyang pinagdadaanan. Dito ay ipinaliwanag ni Taki sa kanilang dalawa ang lahat ng nangyari sa kanya. Tungkol sa pakikipagpalitan ng katawan, kung ilang beses sa isang linggo, yung mga nakakasama daw nila noong mga nakaraan ay hindi siya kundi si Mitsuha. Kahit noong date daw nila Miss Okudera ay si Mitsuha ang nag-set up nito, sabi pa niya. Noong una hindi agad sila makapaniwala pero batay sa mga kilos nga nito noong mga nagdaang araw ay naniwala din ang mga ito. Tinanong siya ng mga ito kung papaano daw nila mahahanap ang lugar na iyon, kung ang basehan lang daw nila ay ang kanyang dalang mga iginuhit na landscape. Wala din daw kontak walang kahit na ano kaya paano daw nila hahanapin ito, sabi pa nito. Magkaganon pa man ay itinuloy pa din nila ang paghahanap, at nagbabaka sakali na ito ay kanilang makita. Habang sila ay kumakain, dito ay nagpasya si Taki na uuwi na daw sila. Dahil totoo daw na parang naghahanap sila ng wala habang hawak ang landscape na kanyang iginuhit. Dito ay lumapit sa kanya ang waiter at sinabi sa kanya, na ang ganda daw ng pagka-drawing niya ng Itumori. Tinawag niya ang kanyang asawa at sinabi niya dito, na siya daw ay dating nakatira sa lugar na iyon. Dito ay nagkaroon siya ng pag-asa at sinabi niya na tama ang mga ito, na Itumori nga daw ang pangalan ng lugar na iyon. Sinabi sa kanya nito na hindi daw ba niya alam ang nangyari sa lugar na iyon. Nagulat siya pati ang kanyang mga kasama noong marining ang pangalan ng lugar na iyon. Dito ay pinuntahan nila ang mismong lugar na iyon, at siya ay labis na nagulat sa kanyang nasaksihan. 3 taon na ang nakalipas, na ang isang bahagi ng malaking kometa ang bumagsak daw sa lugar na ito. Daang-daan daw ng mga tao ang namatay sa trahedya na iyon. Ang lugar ay sirang-sira, at kitang-kita ang naging epekto ng pagbagsak ng bahagi ng kometa sa lugar na iyon. Sinabi ni Tsukasa na imposible daw na dito nakatira ang taong kanilang hinahanap dahil nga sa 3 taon na ang nakalipas. Sinabi ni Taki na totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol kay Mitsuha at sa lugar na ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone para sana ipakita ang mga detalye, ngunit pagtingin niya dito ay unti-unti itong nabubura, hanggang sa tuluyan ng mawala. Dito ay ipinapakita na nagtungo sila sa isang lokal na library at nag-research sila, tungkol sa trahedya na iyon 3 taon na ang nakalipas. Isang festival daw ang ginaganap sa lugar na iyon, noong mismong panahon na iyon kaya karamihan sa mga tao ay nandoon, sabi pa nito. 8:42 PM buwan ng October, isang bahagi ng kometa ang direktang tumama sa bayan ng Itumori, at sa trahedya na iyon ay mahigit 500 na katao ang namatay.
Nang tinignan ni Toki ang listahan ng mga namatay ay nakita niya dito ang pangalan ni Mitsuha, kasama ang pangalan ng kanyang kapatid at mga kaibigan nito. Hindi sila makapaniwala dahil ang nangyayari kay Toki na pagpapalit ng katawan ay sa pagitan ng 3 taon na ang nakalipas at sa kasalukuyan sa parehong oras at buwan. Imposible daw talaga ito, sabi ni Miss Ukudera, ngunit kalaunan ay tinanggap na lang nila ito at kahit kay Toki, ito ay malaking palaisipan pa din para sa kanya. Kung ano ang nais ipahiwatig, kung bakit madalas sila magpalit noon, at kung ano ang mensahe na gusto nitong sabihin. Dito ay tinanong siya ni Miss Ukudera tungkol sa tali na nasa kanyang kamay. Sinabi niya na ang totoo daw ay hindi talaga niya maalaala kung saan daw ba ito nanggaling at kung sino ang nagbigay. Basta matagal na daw niya itong suot at iniingatan. Sinabi niya dito na nakita niya sa aklat, ito daw ay katulad ng ginagawa sa tradisyon na tali ng mga taga-Itumori. Dito ay napaisip siya ng malalim, at naalala niya dito bago ang kanilang huling palitan ng katawan. Tinanong siya ng lola ni Mitsuha noong mga oras na iyon, na siya ay nananaginip lamang, at bigla niyang naalala ang inialay nilang saki sa shrine. Naalala din niya na sinabi ng lola nito, ang tungkol sa bigkis at ang kalahati ng pagkatao ni Mitsuha daw ay nandoon sa saki na inialay nila. Dito ay pumasok sa isip niya ang isang ideya na gusto niyang subukan. Kinabukasan ay nag-iwan siya ng sulat, at sinasabi na mauna na daw silang umuwi ng Tokyo at susunod na lang daw siya. Dito ay sinubukan niyang puntahan ang shrine na pagkakaalaala niya ay nasa bandang itaas pa ng mga bundok. Gusto niyang patunayan sa kanyang sarili na ang mga nangyari noong araw na iyon ay totoo at hindi panaginip lamang. Ang pagpapalit ng katawan, ang tali sa kanyang kamay, ang araw bago mangyari ang trahedya, ang lahat daw ng ito ay konektado, sabi niya sa kanyang isip habang patuloy na naglalakad. Dito ay nakita na niya ang kanyang hinahanap, ang shrine na kung saan ito ang huling lugar na napuntahan niya sa katawan ni Mitsuha. Ang lugar at ang pangyayari habang sila ay papunta dito, ay malinaw niyang naalala sa mga oras na ito. Pagdating sa loob ay nakita niya ang mga bote ng sake at ito ay kanyang binuksan. Sinabi niya sa kanyang sarili na ang pangyayari na iyon, ay naganap 3 taon ang pagitan sa parehong oras, araw at buwan. Hiniling niya dito na kung totoong ito daw ang kalahati ng pagkatao niya, nakiusap siya na sana ay bigyan pa siya ng isa pang pagkakataon. Para makipagpalitan ng katawan, sa kanya ininom ang sake na kalahati ng pagkatao ni Mitsuha. Pagtayo niya, siya ay nadulas at dito niya nakita ang kometa na bumagsak 3 taon na ang nakalipas. Nagbalik tanaw sa kanya ang mga pangyayari noong panahon na iyon, pati mula ng kanyang kapanganakan hanggang sa siya ay magkaisip. Nakita din niya na ang kanyang ama at ina na masaya noong panahon na iyon, hanggang sa ipinanganak ang kanyang kapatid. Nasaksihan din niya ang kalungkutan nito at ng kanyang ama noong namatay ang kanyang ina, at sila ay iwan ng kanilang ama. Dito ay malinaw niyang nakita ang isang tagpo, na si Mitsuha ay umiiyak habang nakaharap sa salamin. Malinaw din niyang nakita ang eksaktong eksena noong araw ng mismong pagbagsak ng kometa sa mismong lugar na iyon. Bigla siyang nagising at pagmulat niya ay nasa katawan na siya ni Mitsuha. Niyakap niya ito ng mahigpit at sinabi niya na namiss daw niya ito ng sobra. Dumating ang kanyang kapatid para muli ay sabihin na sila ay kakain na ng almusal, at sinabi nito na ayan na naman siya sa pagiging weirdo. Sa TV ay ipinapakita ang balita na ang pagbagsak daw ng kometa ay tinatayang nasa pagitan daw ng alas 8 hanggang 8:30 ng gabi mamaya. Sinabi niya sa kanyang sarili na may sapat na oras pa siya para iligtas ang mga tao dito. Nakita siya ng kanyang lola at ito ay nagulat at sinabi sa kanya na hindi ikaw si Mitsuha. Nagulat siya sa sinabi nito at tinanong kung alam daw ba niya. Sinabi ng kanyang lola na hindi, ngunit katulad niya, siya din daw ay nakaranas ng katulad ng sa nararanasan niya ngayon. Sinabi ng kanyang lola na treasure daw nito ang mga sandali, dahil ito daw ay hindi panghabang buhay. Sinabi niya sa kanyang lola na huwag daw sila pumunta sa festival mamaya. Dahil ang kometa daw ay dito babagsak sa lugar na ito at lahat daw sila ay mamamatay, sabi niya dito bago umalis.
Sa kanilang classroom habang sila ay nag-uusap ay sinabihan din niya sila Sayaka at Katsuhiko, na huwag pumunta sa festival dahil lahat daw sila ay mamamatay. Narinig iyon ng lahat at sila ay nagtinginan sa kanya. Sa eksenang ito ay nagkasundo silang tatlo na ililigtas daw nila ang mga tao. Hindi sigurado pero sinabi ng mga ito na kung mamamatay din daw naman sila, bakit hindi daw nila subukan gumawa ng paraan para daw pigilan ito, sabi ni Katsuhiko. Dito ay pinag-usapan nila ang mga plano na kanilang gagawin. Si Katsuhiko daw ay kukunin ang mga pampasabog na ginagamit ng kanyang ama, at papasabugin daw nila ang planta ng kuryente. Palalabasin nila na kailangan daw na mag-evacuate ang lahat ng tao at pumunta sa eskwelahan. Dahil ang eskwelahan ay malayo daw sa pagbabagsakan ng kometa, kaya doon daw ang pinakaligtas na lugar, dagdag pa nito. Si Sayaka daw ang nakatalaga sa emergency broadcast station, at siya ang magbo-broadcast nito sa mga tao nang sa ganon ay mapalayo sila sa range ng disaster area. Dito ay sinubukan niya na kausapin ang ama ni Mitsuha tungkol sa trahedya na magaganap, ngunit ito ay hindi naniwala sa kanya. Sinabi nito sa kanya na baka daw masama ang kanyang pakiramdam, at kailangan daw niyang magpa-check up. Nagalit siya dito at hinawakan ang kanyang kwelyo. Nagulat at nagtaka ang ama ni Mitsuha dahil sa ginawa nito, at sinabi sa kanya na hindi ikaw si Mitsuha, kaya sino ka, sabi pa nito. Sa eksenang ito ay narinig ni Mitsuha ang mga kaibigan ng kanyang kapatid na pupunta sa festival. Sinabihan niya ang mga ito na huwag pumunta dahil sila ay mamamatay. Nagulat ang mga ito at dito ay lumapit ang kanyang kapatid at sinabi sa kanya kung ano daw ba ang nangyayari sa kanya. Dahil kakaiba daw ang ikinikilos nito magmula pa kahapon. Sinabi pa nito na kahapon daw ay pumunta siya ng Tokyo at talagang kakaiba daw ang kilos nito. Dito ay napaisip si Taki, at naalala niya na pumunta nga pala siya sa shrine sa itaas ng bundok bago ang palitan ng katawan na naganap. Sinabi rin nito na kung siya ay nasa katawan ngayon ni Mitsuha, malamang daw si Mitsuha ay nasa kanyang katawan ngayon na nasa shrine. Hiniram niya ang bisiklete ni Katsuhiko at sinabi na siya ay pupunta lamang sa shrine. Ibinilin din niya dito na tuloy ang plano at siya daw ay babalik bago magtakip silim, kaya sila na daw muna ang bahala sa iba, dagdag pa nito. Dito ay nagising si Mitsuha na nasa katawan ni Taki. Nagtataka siya kung ano daw ba ang ginagawa ni Taki dito sa shrine. Nagulat siya nang makita niya na sira na ang buong lugar at dito ay napagtanto niya na noong gabi na iyon, nang makita niya ang bahagi ng kometa na humiwalay ay sa kanilang lugar pala ito bumagsak. Nagulat siya ng husto at sinabi niya sa kanyang sarili, na kung ganun pala ang nangyari noong gabi na iyon, ibig sabihin siya daw pala ay patay na. Sa eksenang ito ay ipinakita si Taki habang naalala niya 3 taon na ang nakalipas. Si Mitsuha pala ay nagpunta sa Tokyo para siya ay makita. Nagpaalam ito sa kanyang kapatid at babalik na lamang daw ito bago maggabi para samahan ito makita ang pagdaan ng kometa. Balak pala sana siya nito na puntahan, ngunit hindi siya matawagan nito noong mga panahon na iyon. Pauwi na sana siya nang makita niya ito na nakasakay sa tren. Ngumiti ito at tinawag siya sa kanyang pangalan, ngunit noong panahon na iyon ay hindi siya nakilala ni Taki. Dahil ang kanilang koneksyon ay magsisimula 3 taon matapos ng pagkamatay nito, kaya hindi pa siya nito kilala ng mga oras na iyon. Noong pababa na siya ng tren ay tinawag niya ito at tinanong ang kanyang pangalan at sinabi nito na siya ay si Mitsuha, tsaka inabot ang kanyang tali kay Taki. Naalala na niya noong panahon daw pala na iyon ay una niya itong nakita at ang tanging tali lamang daw ang naiwan na alaala nito sa kanya. Dito ay bumangon siya dahil may narinig siya na tumawag ng pangalan niya. Ganun din si Taki, narinig din niya na tinawag ang kanyang pangalan pero parang nasa ibang dimensyon daw ito. Sinubukan niyang tawagin ulit ang pangalan ni Mitsuha at ito naman ay tumugon din sa kanyang pangalan.
Sinabi niya sa kanyang isip na malinaw nilang naririnig ngunit hindi nila makita ang isa't isa. Pareho nilang naramdaman ang isa't isa, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan ay wala silang makita. Sa eksenang ito ay panandalian na nawala ang liwanag ng araw, at ng paglingon nila sa isa't isa ay hindi sila makapaniwala. Sinabi ni Mitsuha na talagang totoo ang lahat ng ito at hindi na panaginip, sabi niya. Panandalian pa silang nagkabiruan, at sinabi ni Mitsuha na sa tuwing paggising daw nito ay lagi daw nito hinahawakan ang kanyang dibdib. Humingi naman siya ng pasensya dito at sila ay nagtawanan. Sinabi ni Taki sa kanya na mayroon pa siyang sapat na oras para iligtas ang mga tao kaya kailangan daw niyang mabuhay. Sinabi rin niya na para daw hindi nila makalimutan ang isa't isa ay isulat daw nila ang kanilang pangalan sa kanilang palad. Naisulat ni Taki ang kanya, ngunit nang si Mitsuha na ang magsusulat ay bumalik ang liwanag ng araw at si Mitsuha ay nawala. Habang binabanggit ni Taki ang pangalan ni Mitsuha ng paulit-ulit, ay unti-unti din niya itong nakakalimutan hanggang sa tuluyan na niya itong nakalimutan at siya ay napaiyak na lamang. Samantala, si Mitsuha naman ay nagmamadaling tumakbo pabalik, at nangako sa kanyang sarili na gagawin ang lahat para mailigtas ang mga tao. Ang festival ay nagsisimula na, at ang mga tao dito ay madami na. Ang kometa ay kanila nang natatano, at sa lalong madaling panahon dapat na silang makagawa ng paraan para mapaalis ang mga tao. Dito ay nagsimula ng i-set up nila Mitsuha at Katsuhiko ang mga pampasabog sa planta ng kuryente. Tinanong niya si Mitsuha kung sigurado na daw ba sila dito sa gagawin nila, dahil pagkatapos daw nito, sila ay opisyal na kriminal na, sabi pa nito. Sinabi ni Mitsuha dito na kailangan talaga na matuloy dahil nasaksihan daw mismo ng kanyang mga mata, na ang bayan ng Itumori ay nawasak na sa hinaharap. Sinabi nila kay Sayaka na kapag nag-umpisa na ang pagsabog ay sabihin na nito sa mga tao na kailangan na nilang mag-evacuate sa lalong madaling panahon. Ang pagsabog ay naganap, at ang planta ay nasira ng tuluyan, at ang buong bayan ay nawala ng kuryente. Hudyat ito para sa kanila na ang kanilang plano na paalisin ang mga tao ay magsisimula na. Habang ibino-broadcast ni Sayaka ang paglisan sa festival ay dapat pumunta sa evacuation area ang mga tao. Sila Tatsuhiko at Mitsuha ay ginagawa din ang kanilang makakaya para mas mapabilis ang pagpapaalis sa mga tao sa festival. Sa kasamaang palad na laman ng mga kinauukulan na sa paaralan nagmumula ang pag-broadcast at si Sayaka ay nahuli ng mga ito. Ganon din si Tatsuhiko nang makita siya ng kanyang ama, at sinabi niya sa kanyang sarili na patawad Mitsuha. Pagtingin niya sa kometa ay totoo nga na ito ay may parte na humiwalay at ito ay nasaksihan ng lahat. Dito ay tumakbo si Mitsuha para muling kumbinsihin ang kanyang ama tungkol sa papalapit ng trahedya. Unti-unti din niyang nakakalimutan ang pangalan ni Taki, at nang siya ay nadapa ay naalala niya na isinulat pala nito ang kanyang pangalan sa kanyang palad. Nang tignan niya ito imbis na pangalan niya ang makita dito, ang nakasulat dito ay ang salitang mahal kita. Dito ay napaiyak siya at pinilit na makatayo, dahil alam niya na sa pagkakataon na ito ay may taong naghihintay sa kanya. Pagdating sa opisina ng kanyang ama ay nandoon ang kanyang lola at kapatid. Nilapitan niya ang kanyang ama at ito ay labis na nagtataka sa kanya. Sa eksenang ito ay ipinakita ang makulay ngunit makapaminsalang kometa. Nasaksihan ng buong mundo ang ganda nito ngunit ito pala ay may trahedya na dulot. Ang bahagi ng kometa ay direktang tumama sa bayan ng Itumori na nagdulot na malaking pagkawasak sa lugar na iyon. Dito ay nagising si Taki, ngunit sa kasamaang palad ay tuluyan na niyang nakalimutan kung bakit siya nasa lugar na iyon. 5 taon ang nakalipas, si Taki ay nagtapos bilang isang architect. Sa kanyang pag-a-apply ng trabaho, sa di malamang dahilan ay palagi niyang napopropose kung gaano kaganda ang plano ng paggawa ng isang landscape. Kahit na sa mata ng mga nag-i-interview ay nagmumukha na siyang tanga. Palagi din siyang balisa at hindi mapakali, na para bang palaging mayroon siyang hinahanap na hindi naman niya maipaliwanag kung ano ito. Sa eksenang ito ay nakipagkita sa kanya si Miss Ukudere para siya ay kamustahin. Napag-usapan din nila ang tungkol sa trahedya sa Itumori, 5 taon na ang nakalipas.
Humingi siya ng paumanhin dito dahil umalis daw siya na tanging sulat lamang daw ang iniwan sa mga ito. Sinabi din niya dito na ang weird, dahil pagkagising daw niya sa lugar na iyon ay wala na siya maalaala dito. Sinabi din niya na napanood na lang daw niya sa balita na ang bayan daw ay nawasak, ngunit himala daw na wala ni isa man lang ang namatay sa trahedya na iyon. Nagkaroon daw ng emergency drill noong mga panahon na iyon, kaya lahat ng tao doon ay nasa eskwelahan lahat. Kaya ng mga oras na bumagsak ang malaking bahagi ng kometa ay walang namatay. Itinuturing daw na isang malaking himala para sa mga tao doon, dahil ang mismong mayor daw ang nagpatawag ng emergency drill na iyon kaya walang namatay sa trahedya na iyon. Sa kabilang banda inamin ni Taki kay Miss Ukudera na simula noong trahedya daw na iyon, ay palagi na daw siyang may hinahanap na hindi niya maipaliwanag. Dito ay nagpaalam na siya kay Taki at sinabi na masaya siya para dito at naniniwala siya na balang araw ay mahahanap din niya kung ano man ito, dahil ang totoo ay may nararamdaman pa din ito para kay Taki. Sa eksenang ito habang si Taki ay nagpapatila ng ulan, may ilang pamilyar na boses kung saan ang kumuha ng kanyang atensyon. Pinag-uusapan ng mga ito ang tungkol sa kanilang nalalapit na pagpapakasal. Hindi siya sigurado pero pamilyar ang mga ito sabi niya sa kanyang isip. Habang naglalakad siya, dito ay sandali siyang napahinto dahil parang mayroon siyang naramdaman na koneksyon, ngunit ito ay kanyang binaliwala din kalaunan. Sa di malamang dahilan ay palaging umuukit sa kanyang utak kung gaano kaganda ang landscape ng lugar na ito, at masaya siya dito kahit hindi niya alam kung bakit. Dito ay habang nakasakay sa tren ay nagulat si Mitsuha paglingon sa kabilang tren. Nagkatinginan silang dalawa at pareho nilang nasabi sa kanilang mga sarili na araw-araw silang parang palaging may hinahanap. Sa tagpong ito ay nakita nila ang isa't isa, sa isang hagdanan. Si Taki ay naglakad pataas, gayon din si Mitsuha ay naglakad naman pababa. Dito ay hindi na nakatiis si Taki at tinawag niya ito at sinabi niya na sandali. Tinanong niya ito kung nagkakilala na daw ba sila noon. Lumingon si Mitsuha at tumugon na iyon din daw ang gusto niyang itanong dito, habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Dito ay sabay nilang tinanong kung ano nga daw ba ulit ang kanilang mga pangalan.